Guys, welcome back to Dato Ambas TV. Ito, meron tayong lumang postison dito. Ayan, ang ngipin niya maliliit. Porcelain teeth ang ginamit dyan. Pero ang gusto niya ay magkaroon ng flexible at malaki ang mga ngipin. Ito na yung bago na ginawa natin na flexible. Yan. Mas pro na yung kita ng smile. Hindi katulad dati. Malaki yung lower, maliit yung baba. Guys, welcome back to Dato Ambas TV. Ito, meron naman tayong case na flexible. Nakita nyo naman yung lumang pustiso ng pasyente, no? Maliliit yung ipin. At yun ay ordinary na pustiso. May basag na yung pustiso nun eh. Pinaayos lang. Ngayon, nag-flexible siya. Marami nagtatanong kung bakit pwede ito sa flexible. Yung mga iba, hindi pwede. Kasi nga ito, healthy pa yung gilagid ng pasyente. Yan, matigas, hindi malambot. Yung iba kasi nagpapagawa ng flexible, maraming problema. Marami kasing dapat makita o may suggest kung pwede ka o hindi. Depende yan sa gilagid mo. Itong pasyente na to, babae. Tsaka yung ngipin niya maliliit, yung luma. Ngayon yung ginawa natin na flexible, up and down. Yung sa baba, dalawang ipin lang yung kulang. Ito ay no? Unilateral flexible. Ito kagandaan nito kapag nasuot, para kang walang pustiso. Kasi nga yung dila mo, madulas to eh, madulas. Tapos, ayan o. Hindi yan matatanggal basta-basta, kahit anong gawin mo. Tatanggal mo yan, kakawit lang. Tapos ito naman yung sa taas. So, maganda yung suggestion ng pasyente na lakihan yung ipin kasi nga hindi bagay sa kanya. Kasi itong mga ngipin niya sa baba, ito mas malaki. No? Kesa doon sa pustiso niya. Ito, ayun o, proportion na. Yan. Ito yung lapat ng fitting ng flexible o. Yan. Tapos kapag nakasuot ganito. Ayan. May dalawang ngipin pa. Ito, hindi na mababasagan yung pustiso ng pasyente. Tsaka nakita nyo naman yung pagkakaiba ng setting nung lumang pustiso at yung bago. Diba? Napakaganda. Yun lang guys. Kapag may mga tanong kayo about sa flexible, huwag kayong mag-message sa akin sa Dato Ambas TV page. Yun lang maitutulong sa inyo, yung suggestion. Kung gawa na yung pustiso, mahirap nang baguhin yun, ayusin yun. Pero importante, bago kayo magpagawa, ay may idea na kayo para hindi masayang yung perang papagawa nyo. Sa case na to, siguro ang mga singalan na ito is 18K sa taas. Ito 10K, 28K, or 30K. Yung ganyan. Estimate ko 30K sa case na to, sa dentist. Yun lang guys, thanks for watching. Bye bye.